Ang pagtatanim ng gulay sa bahay ay marapat lamang na gawin sa mga natural na paraan. Nagre-resulta ito sa mas ligtas na pagkain na ating inaani. Nagkakaroon din ng malaking kabawasan sa basura dahil ang mga ito ay kino-convert na natin bilang mga pataba sa halaman. Ang lahat ng ito ay iisa-isahin nating tatalakayin sa mga susunod na araw upang magkaroon tayo ng idea na ang mga karaniwang bagay na itinatapon natin sa basura ay isa palang natural at epektibong makakatulong sa ating mga halaman. Una na nating talakayin ang green tea. Ayon sa pag-aaral, umaabot sa 600,000 na tonelada ng green tea ang kinukonsumo ng mga tao sa buong mundo taon-taon. Ang mga bansang China, Indonesia, Japan, Pakistan at India ay nakita na at napag-aralan na ang green tea ay nagagamit bilang alternatibong pataba sa halaman. Dito sa Pilipinas ay bihira ang tumatangkilik sa tsaa o mababa ang bilang ng mga kumukonsumo nito. Ganun pa man, magbibigay pa rin ito ng kaalaman sa atin na ang green tea ay kapakipakinabang sa ating mga halaman na maaaring magamit natin anumang oras. Siksik sa nutrisyon ang green tea, mayaman sa antioxidants at alkaloids. Ngunit kung usaping halaman, ang manganese at zinc na nasa green tea ang direktang may kinalaman dito. Ang manganese ay may malaking kontribusyon sa halaman. Napapaganda ang kalidad ng dahon, nakakatulong sa pollen germination at nalalabanan din ang pagkakaroon ng mga pathogen sa ugat. Samantalang ang zinc ay tumutulong sa pagbuo ng chlorophyll at naiiwasan ang mga diskolorasyon at paninilaw ng mga dahon. Paano ba ginagamit ang green tea sa halaman? Tanggalin ang tiyaang nagamit na sa loob ng bag. Karamihan kasi sa mga bag na ito ay may polypropylene na may masamang naidudulot sa lupa. Ihalo sa 1 litrong tubig at palipasin ng 1 oras. Pagkatapos ay ilagay sa sprayer. I-spray sa lahat ng parte ng halaman. Ang green tea ay ideal gamitin sa rose. Napapaganda nito ang kulay ng mga dahon at pagkakaroon ng magagandang hugis ng bulaklak. Maaari itong gamitin sa iba pang mga halaman upang magkaroon ng matitingkad na kulay ng mga dahon at upang maiwasan ang paglalagas. Kadalasan ay ginagamit ko ito sa mga tanim kong dalandan, kalamansi at pati na rin sa kamatis at sili. Ang tsaa ay maaari ding ibaon sa lupa upang makatulong sa paglusog ng mga ugat at proteksyon na rin laban sa mga bakterya at pathogens. Ang
Ang pagbabaon ng tsaa sa lupa ay maaaring gawin 2 beses sa isang buwan dahil ang green tea ay may caffeine na maaaring magpataas ng acidity ng lupa. Ang pag-spray sa mga malalaking dahon ay sapat na ang 1 beses sa isang linggo at 1 beses lamang sa mga leafy greens sa buong panahon ng kanyang paglaki. Ito muli si Kuya Don. Kung sakali may mga katanungan ay pakitype na lang po sa comment section. Maraming salamat sa inyong panonood.